Kasi ngayon pareho akong nagdududa sa inyo dahil sa mga inaasal ninyo and yung naging paliwanag ng nakakatandaan yung kapatid. Meron kayong mga kanya-kanyang agenda, kaya kayo ngayon ay tumutulong kayo. And dito sa video na to, nung tinanong kayo ni Daddy Frankie kung anong gagawin sa 4,000, abay paghahatian nyo. Alam nyo, sakit na ng ulo, no? Itong magkapatid na JJ at Ansing sa mga ginagawa nila. Na hindi na matapos-tapos yung kanilang pagtatalo na yan. Kaya no wonder, yung kapanganay nilang kapatid ay hindi na nakikialam. Diba? Narinig natin yung dating naging interview ni Daddy Frankie na pipirma doon sa kasunduan. Ayaw makialam ng kapatid nila dahil nga sa dalawang to na may pang sariling interest na nakikita natin ngayon, lalo na ngayon. Eto na naman sila. No, mayroon na naman silang hindi na pagkasunduan at naggugulangan naman. Okay, so yan po yung lalamanin ng content ko na to at aking bibigyan ng reaction. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on the comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. Lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo pagsabihang fake news. Okay? So, ito na nga po, no? Balik si Daddy Frankie, dahil nga siya ay paalis na, at may ibinigay uli si Jinelita Kelding para kay BPM. The rest is for Oliver. No? Sa pagpunta niya yan, kinamusta niya na naman si JJ at si Nanay Ansing. Nga, may nabanggit si JJ na inuwi na naman ni Nanay Ansing yung mga groceries na binigay ng kaklasmate ni Oliver sa kanya para sa kanya, para kainin niya. No? Pero ang totoo naman talaga nun, hindi lang si Oliver ang kakain. Diba? Kasi hindi naman nagluluto si Oliver. So sino? Kasama pa rin sila. Pero dapat ginagawa yun sa bahay ni Oliver. Kaya nga siya pinagawan ng bahay. Nanay Ansing. No? Bakit hindi mo maintindihan yun? Bakit ka nahihiya? Bakit ninyo pinabilhan ng mga gamit at bakit binilhan ng gamit ni Daddy Frankie yan? Para dyan sa bahay niya, gawin yung mga pagluluto. Gawin yung mga dapat gawin para kay Oliver. At turuan si Oliver, no, na mamuhay mag-isa. That's the whole purpose of that bahay and those mga gamit at pagkain. Na ewan ko, hindi ba, I can understand kung si Kuya Oliver, si JJ medyo mahirapang i-comprehend. Pero si Ansing, no, di hamak na mas may mataas na kalidad siya ng pag-iisip kumpara kay JJ, pero hindi niya ginagamit sa tama. Ginagamit niya kung paano siya makakapapanggulang. Sorry ha, Nanay Ansing. No? Kung ano po yung sinasabi ko, allow me to play that portion of the video ni Daddy Frankie, no? Na eto, nagtalo na naman sila dahil sa ginawa ni Nanay Ansing. Tapos yun, dumating dito si Kuya DJ, nagsusumbong siya, kinuha mo daw yung grocery na galing sa sponsor na nilagay ko daw dito. Okay, tingnan nyo. Dinala ni Ansing doon sa kwarto ni Oliver na kung saan nasa bahay niya. Okay? Ang dami nun. Di ba? At doon natutulog din si Oliver sa kwarto niya kasi wala pang ilaw to . So malamang doon pa natutulog si Oliver. Bakit naman Nanay Ansing dinala mo doon? No? Bakit kailangan na ipasok mo pa mismo sa kwarto ni Oliver? Pwede naman dyan sa kwarto na yan, no? Di ba? Bakit doon sa kwarto pa ni Oliver na alam mong tinutulugan niya rin? Ikaw na may sabi hindi maayos yung bahay mo, di ba? Paano kung dagain yan doon or kung ano man mangyari doon sa kwarto ni Kuya Oliver?
Na samantalang dyan sa bagong bahay na yan, may kwarto din naman siya na pwede mo namang ilagay dyan. At dyan mo na lang siya lulutuan. Di ba? Kasi nakatalang din namin ko yung kwarto niya. Kasi pagkagulo, So, ang sabi niya, para pag nagluto, kukuha na lang doon at saka lulutuin. No? Okay yon. Tama yon. Kaya lang, Ansing, sino yung gagamit ng mga kasangkapan dyan? Bakit kayo pumayag na bilhan si Kuya Oliver ng mga gamit para dyan sa bahay? Hindi niyo ba naisip na part of training kay Kuya Oliver is yung mamuhay siyang mag-isa? Kaya doble effort, kayong dalawa yung gagawa niya ni Kuya JJ. At ang mangunguna talaga dyan, ikaw, Nanay Ansing. Pero hindi yung ganyang paraan na kailangang dalhin mo yung mga pagkain ni Kuya Oliver sa bahay mo at saka ka lang kukuha kapag lulutuan mo siya. Doon mo palulutuan sa bahay niya. Whereas si Kuya JJ, no, magluluto siya, dyan lulutuin, kakain silang dalawa ni Kuya Oliver. Di ba? At eventually, dapat turuan nyo si Kuya Oliver na maglutong mag-isa. Matuto siyang mag-ayos ng sarili niyang pagkain. No? Hindi yung ganyan na dahil sa sobrang gulangan ninyo ni Kuya JJ, lumalabas ngayon, kayong dalawa yung may interest, no, sa mga binibigay kay Kuya Oliver. Dito ko tapos sa bahay. hindi nilagay yung pagbatot dito, tapos yung pagkain, wala akong naubo. Kinuha mo lang kasi lang, dapat dito lang yun. Ito lang siya nakapagkakasama na tabasyo. Then, parilis na yun, so, mababasyo na naman. Kung gusto mo, kaya may bahay, dito na yung mga grocery. Kung gusto mo siya ng pagluto, doon naman ang lutuan. Kasi, huwag na doon. Kasi, pagpati niya, kasi makukuha din, wala naman ng lutuan. Tingnan mo. Pati ba naman, alam mo, Nanay Ansing, lumulusot ka na naman. Sa totoo lang, Nanay Ansing. No? Kung sino-sino. Pag sinabi mo, Nanay Ansing, kung sino-sino, marami. Not only one person. So, ibig sabihin, bukod sa inyong dalawa, may iba pang pumapasok dyan? Ganun ba yun, Nanay Ansing? So, yung mga anak mo, anak ni JJ, or maaring yung kuya mo, pumapasok din dyan? Di ba? Eh, sa pagkakaalam ko, ang kuya mo, kuya ninyo, hindi na nakikialam sa inyo. At si JJ lang yung pumapasok dyan. Yung kapitbahay ninyo, pumapasok dyan para wala na respeto yun. Di ba? Eh, may pintuan naman yan. So, Nanay Ansing, kalaruhin mo. So, si JJ yung pumapasok dyan. At hindi kung sino-sino si JJ. Dahil kapatid nyo yan. No? Kung sakaling gamitin man yung lutuan, yung mga gamit dyan sa bahay, eh, yun po yung purpose nun. No? Hindi yung lulutuin mo sa bahay mo, saka mo dadalhin dyan. At nahihiya kang gamitin yung LPG tank o yung gas dyan. Eh, kaya nga binili yan, Nanay Ansing, para gamitin. No? Para gamitin ninyo na paglutuan ng pagkain si Kuya Oliver. At the same time, dapat turuan ninyo, Nanay Ansing. Ganun dapat yung ginagawa. Hindi, yan tuloy, totoo yung sinasabi ni BPM. Mababash ka na naman at totoong nababash ka. No? Yung comment section, ikaw na naman yung laman. No? Kasi kahit nasabihin natin kumakain o kinakain ni Kuya JJ yan. No? Eh, yun yung purpose nun eh. Ngayon, kung talagang si Kuya JJ yung umuubos, sabihin na natin sa isang buo na niluto ni Kuya JJ, 1/4 lang yung kay Oliver, eh, ibang usapan yun. Diba? So parang talagang binuhay niya yung sarili niya. Yan.
Pero kung kumakain siya at kumakain si Oliver with the same amount ng kinakain, I don't think there's something wrong with that. Di ba? At pwedeng si Oliver ang tanungin ninyo dyan kung pagkain na yung usapan. Kung sino yung may maraming kinakain. Kasi pwede nyo namang tanungin si Oliver eh. Di ba? Hindi naman para kayo po yan. Para naman kapag kapag ba naubusan yung tangke, aabunuhan mo ba? Di ba? Pag inabunuhan mo yan, sigurado naman sasabihin mo kay Daddy Frankie yan. Di ba? Huwag mo isipin na maubos at mauubos talaga yan, Nanay Yansing. No? At huwag mong problemahin kapag naubos yan. Kasi sigurado naman ako, kung masakaling may ibigay ka, sasabihin mo kay Daddy Frankie yan. Na ikaw yung nag-refill, no? Na binayaran mo. Kasi yung naman talaga dito, hindi naman para kayo. Para kayo Yung galing pero lang po. So, nandun pa. Wala pa. Okay na, sige, tinabi mo doon. Pero, ano yung purpose ng bahay ni Oliver? Di ba? Ano yung purpose nung pagpapatayo ni Daddy Frankie na yan, pagpapasaayos na yan, paglalagay ng kusina, ng lutuan? Eh, meron din namang mga drawer, yung cabinet dyan. Di ba? At saka alam mo na Yansing, no? Kung talagang gusto mong patunayan na sinasamantala ni Kuya JJ yung pagkain dyan, ganito lang Nanay Yansing, ilagay mo lahat yan dyan, no? Sa kung saan mang lalagyanan dyan sa kusina. Picturean mo, tandaan mo kung ano yung mga items. Diba? And everyday chicken mo. Doon mo makikita kung sino yung mas malakas kumain. Kung gusto mo makita, pero yung itago mo yan, ilalabas na ikaw yung masama. Ikaw yung masama sa ginagawa. No? Kung talagang duda ka kay Kuya JJ, yun yung gawin. No, may telepono ka naman eh. No? Kung gusto mo talagang i-monitor, gusto mong ipakita na ikaw yung mayroong concern talaga. Kasi yan yung ipinagpipilitan mo, pero yung action mo differ from what you are doing. Diba? I mean, yung words mo is different from your action. Sinasabi mo na you're caring for Kuya Oliver, that's good. Pero the way you protect yung kung anong meron si Kuya Oliver, ang dating gusto mong sarilinin yung ikaw lang ang makikinabang. No? Makikinabang si Oliver at the same time ikaw lang ayaw mong i-share kay Kuya JJ. O di kaya hayaan mo na si Kuya JJ. No? Kung ganyan din lang lagi yung sinasabi mo at may duda kay Kuya JJ, hayaan mo. Hayaan mo na lang si Oliver kay Kuya JJ. Para malaman natin talaga kung sino sa inyo yung nag-aalaga kay Oliver. Kasi sa ngayon, ako personally medyo doubt ako sa magiging outcome if ever hindi napasyalan o maging madalang na yung pasyal ni Daddy Frankie. Pag hindi na naaabutan ng support si Oliver, financial, baka mapabayaan ng isa. And yung mga personal ninyong alitan, kasi dito sa video na to, pati yung mga matagal na nilang naging issue, ikinuwento pa ng ikinuwento just to prove, itong si Nanay Ansing na may problema nga si Kuya JJ. Same thing with Kuya JJ. Which is hindi po nakakatulong sa inyo kung tatlo sa inyo. At lalo na kay Kuya Oliver.
So, Nanay Ansing, ibalik mo yung mga pagkain dyan sa bahay ni Kuya Oliver. Okay? And dyan mo siya lutuan. At the same time, turuan ninyo. At kahit Kuya JJ naman, no? Sana nga, totoo yung sinasabi. Okay? Na you're doing yung pagluluto dyan, no? Not for yourself. No? Kasi ngayon, pareho akong nagdududa sa inyo dahil sa mga inaasal ninyo and yung naging paliwanag ng nakakatandaan yung kapatid. Meron kayong mga kanya-kanyang agenda, kaya kayo ngayon ay tumutulong kay Oliver. And dito sa video na to, nung tinanong kayo ni Daddy Frankie kung anong gagawin sa 4,000, abay paghahatian nyo. Grabe naman yun. Konting, ito yung kay, alam mo Kuya JJ, minsan ikaw, ano ka na rin eh. No? Sa'yo pa nang galing yung suggestion nung sinabing ibigay kay Nanay Ansing. Dahil ibabangko daw ni Nanay Ansing. Anong sabi ni Kuya JJ? Hati na lang kayo. Eh, pera ni Oliver yan, Kuya JJ. No, hindi ninyo pera yan. Kayo lang ang pinaghahawak. Pero hindi ninyo pera yan. At hindi nyo pagkain. Kay Oliver yan. Dangan nga lang, kailangan ninyong alalayan si Oliver. That's why you're allowed to cook there and eat the food what Kuya Oliver is eating. Pero hindi ibig sabihin, kailangan Nanay Ansing nasa bahay mo yan. Kuya JJ, paghatian ninyo yung perang binibigay para kay Kuya Oliver. Nakakadismaya po talaga yan. Totoo yung sinasabi ni Daddy Frank. Baka po may madismayang mga supporters, sponsors, no? At sabihan na si Daddy Frankie na si ballpoint man ang humawak ng pera at siya na yung bahalang bumili ng kailangan ni Oliver pag ubus na. Kasi yung ginagawa ninyo, nagsisiraan kayo, no? Para lang malaman, masabi ninyo na kayo ay may concern kay Oliver. Which is dapat, both of you, no, dapat magkaroon ng concern. No? Hindi na kayo problema ni Daddy Frankie dahil tapos na si Daddy Frankie. Diba? Yan na yung ultimate ni Daddy Frankie. Hindi naman pwedeng habang buhay nakaalalay sa inyo si Daddy Frankie. Naigi sana kung wala kayo. E nandyan kayo. So dapat pumasal kayo bilang totoong kapatid na may concern kayo. Dahil pinabayaan nyo na nga ng 20 years. Ngayon may taong nagmagandang loob, papakitaan nyo pa ng kagaspangan ng ugali ninyo dahil lang sa pagkain at pera. No, sana maayos, no? Sana magbago kayong dalawa. Kasi hindi maganda yung pinapakita niyo. Yung sponsor at mga taong tumutulong, no? Ang nadidismaya sa inyo. Kahit na anong payo ang gawin sa inyo ni Daddy Frankie, kung hindi nyo papaguhin yung asal ninyo, walang magagawa sa Daddy Frankie. And it's personal na naman kasi. So, sana wag mauwi na maubusan ng tumulong kay Kuya Oliver dahil sa inyo. Okay, so yan lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to at hanggang dito lamang, maraming salamat.